Hello? Hello po. Hi. Good morning. I'm assuming you're in the Philippines. Are you in the Philippines? Yes po, Papa Jack. Okay, sobrang hina po ng boses ninyo, ma'am. Hello po. Are you on loudspeaker, on headsets? Loudspeaker po. Huwag ka mag-loudspeaker. Handheld lang po tayo, ma'am. Okay lang? Okay po. Hello Ayan. po. Parang wala naman nangyari. Hello? Yan. What's your name? Me? Me? Yes po. Ba't may tono? Oh my God. May? Yan. Charot lang. Ilan taon na si May? 29. 29. Asan ka ngayon? Bahay po, Manila. Saan sa Maynila? Around Tondo. Ay, Tondo. Yan. Isa sa may pinakamasayang piyesta sa Pilipinas, no? Sa January po. Hindi yan Tondo, no? Tondo. Malapit ka ba sa Velasquez? Yes po. Ewan ko lang kung hanggang ngayon nangyayari to, ha? Pero sa mga taga-lokal dyan, ang tawag nila Velasquez, no? Sa jeep. Opo. Di ba? Pag hindi ka taga dyan, Velasquez yan. Pero pag lokal ka dyan, Velasquez yan, no? Velasquez. Yes po. Oo, hindi ko nga mag-gets eh. Velasquez. Sa barter po kasi yun. Yan, yung mga barker dyan. Totoo nga, di ba? Oo. Kaya dati may kaibigan ako dyan, pinupuntahan ko. Palatandaan ko yan sa may Index Salon yung kanto, tapat nung funeral home. Doon yung sakayan ng jeep eh. May pretil. May jeep doon papasok. Velasquez! Sabi ng kaibigan ko, baba ka pag may, kasi hindi ko kabisado, sabi ng kaibigan ko, pag narinig mo yung barker ng jeep na Velasquez, bumaba ka na Velasquez. Di ba si Regine Velasquez yun? Velasquez. Wala naman spelling. Kasi nga lokal, no? Anyways, marapit ka sa Ugbo. Yes po. Di, panay ang bili mo ng dinner doon, ganun. Nagsawa na po. Ganun yata pag pataga doon ka sa area, no? Tsaka sobrang crowded na rin talaga. Pare-parehas lang naman din yung Huwag mo niluluto. siraan yung ano nyo. Dinadayo yan eh. Di ba? Oo. Dinadayo yan eh. Mas in na po kasi ngayon na sa Sampaloc. May bago? Opo, yung sa may, malapit po sa may UST, sa may Pinoval. Meron doon. Ang napuntahan ko kailan lang yun sa may sa may Loton, yung gilid ng ilog. Ganda rin doon. Sa Esplanade po, Aroseros. Oo, ganda rin doon, di ba? Ha? Hello? Hello po. Nakapunta ka na doon sa Roseros? Opo. May ka-date ka nagpunta ron? Hindi na po for dating. Ano na? Napuputol-putol ka. Hello? Hello? Sabi ko nakipag-date ka na sa Roseros. Opo. Yan. Nag-picture kayo na background yung Jones Bridge. Hindi naman po. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni May? Nagbabantay lang po na 3 baby. May anak ka na. Opo. Ilan taon na yung panganay mo? 11. 11. Tapos 7 and 3 years old. Ang 12 daw po. Ang ganda ng agwatan ha. Ano sabi mo ma'am? Sorry? Sorry po. 12 po yung panganay. 7 and 1 to 3 na po yung isa. 3, 7, All 12. boys po. All boys. Okay. Yes po. Asan si mister? Nag-far away. Ha? Di mo nag-far away? Nag-far away po siya. Hindi na kayo together? Hindi po. Ulit? So laging common ito na naghihiwalay kayo lagi. Naku. Okay. Starting lang po ng November 20. Ganun po. What happened? Kasi nagpunta ako sa sister ko. Kasi nag-ask siya ng help sa lasting niya. So, sabi ko, sasama ko yung mga bata. Ayaw niyang sumama.
Kasi nga daw po magpapahinga na lang siya kasi may pasok pa siya kinabukasan. Okay. Sabi ko, di okay, sige. Maglinis ka na lang dyan sa kwarto. Mhm. Tapos, mga 11 p.m. po noon, nag-chat siya sa akin ng Sunday na sabi po niya, nagawa niya na lahat. May picture pa, nag-video call pa kami, good night, ganyan-ganyan. Tapos syempre ako naman po panatag, okay, good night. Di, tulog na, expect ko tulog na. Tapos, the morning po, tumawag sa akin yung mama ko na sabi niya, itanong mo pala yung partner ko daw po kung anong oras umuwi kagabi. Kasi 3:00 na ako umakyat, hindi pa siya dumadating. Kaya ako po, parang, ha? Magkausap lang kami, sabi niya matutulog na siya. Nako. Tapos, yun po, nagulat na lang ako, parang nanlamig, nanginig. Nawala na talaga ako totally sa mood kasi wala po talagang sign na may ganun. Okay. Tapos tinanong ko po siya. Nagtanong si mama kung saan ka daw nanggaling kagabi. Ganun po. Hindi naman siya agad sumagot. Tapos, nung nagsumagot siya, parang hindi na muna ako nag-react kasi baka sa chat, ano pang masabi ko. So, inantay ko na lang po munang makauwi ako sa bahay para at least masabi ko sa kanya yung gusto kong sabihin. So, nung pagdating ko po, tulog na siya. Hindi na po ako tumabi kasi nga masama na yung loob ko eh. Tulog na naman siya. Parang lang siyang tulog ah. Kasi parang lagi sa trabaho po kasi, umuwi na po kasi ako ng Tafajak, mga 11 or 12 p.m. na po ng the next, bale, Sunday, Monday na po ako nakauwi ng 11 p.m. 11 or 12 p.m. po. So, tulog na po talaga siya. Okay, go ahead. Hello? Yeah, I'm here. And then, nung po niya, kinabukasan na ulit, pagpasok niya, pagka-uwi niya from work, doon na kami nag-usap na ano yung nakarating sa akin na umalis ka, na wala kang sinabi. Magkausap lang tayo. Sabi niya, uminom lang ako. Sabi niya sa akin gano'n. Ha? Uminom ka lang? Na parang sobrang dali lang sabihin na uminom ka lang. Kasi daw, sabi niya po parang naalimpungatan siya, nagising siya, na parang hindi na siya makatulog. So, sabi niya, iinom na lang siya sa labas. Ganun sabi niya. Specific po yung place sa Malate pa daw po. So, syempre po ako, anong iisipin ko? Malate yun. So, na-shock po talaga ako na nanginginig, na hindi ko ma-express yung gusto kong sabihin. Ang ano ko na lang po sa kanya, bakit? Pwede ka namang mag-inom dito. Wala naman kami. Malaya kang makainom mag-isa. Bakit kailangan pang lumayo? Iinom ka rin lang naman doon. Bakit hindi na lang dito? Actually, siguro it would have been better kung sinabi na lang niya, nakalinis na ako, di ako makatulog. Labas na ako, inom ako. Siguro baka wala ka bang inisip, no? Exactly po, Papa Jack. Ang sabi po niya, kaya hindi ako nagpaalam sa'yo kasi alam kong hindi ka naman papayag. Totoo Yun ba po yun? yung sinabi niya. Part of me po, opo talaga. Kasi may mga alam niya na po. Mali pala ako. Sasabihin- Mali pala ako, sorry. Sorry. Hindi po talaga papayag, Papa Jack. Tsaka bakit? Di ba binata ka ba? Parang ganun. Yun nga po. Diba? Sabi ko, Kita mo? hindi kita pinagbabawalang uminom kasama yung Kakampi mo na ako bigla. Balimbing kasi ako. Charot. Hindi naman po ako naghihigpit. Ang sabi ko lang, ang gusto ko lang po is i-priority niya kami kasi halos mga 14 to 15 hours siyang nagtatrabaho. So, parang wala na kaming time. Sa bata na lang, sa akin lalo. So, parang sabi ko, kung mag-iinom kayo, pwede bang dito na lang sa bahay? Para at least komportable din ako. Gano'n naman po yung ginagawa niya. Consistent naman po yun. Magpapaalam siya minsan pag maaga pa. Pumapayag naman po ako. Pero wag lang sasagad sa oras. And then, nung kinonfront ko na po siya, parang tumalati lang ako. Parang
wala akong karapatang magalit na kasi sa Malate lang naman siya, uminom lang naman siya. Na, nagtanong ako na parang mas galit siya na, sa Malate lang ako. Parang ganun po yung Saan daw sa Malate? exact na. Hindi na po niya in-specific eh. Pero along lang daw po sa may simbahan. Sa Paddy's Point yon. Meron din dong parang bar Hindi eh. po. Actually, Papa Jack, dati po siyang nag-work doon. Sa Paddy's Point? Yes po, kaso wala na doon sa Remedyo. Oo, di ba? Wala na, iba na yung bar doon eh. So malamang na Yes po. nagkita na kami ng mister mo nung kumakanta ako sa Paddy's Point. Yes po, Papa Jack. Hmm. Nagkita na po kayo noon. Malamang sinabi niya na, maganda boses niyan eh, paglasing yung nanonood. Hindi naman po, wala namang ganun. Okay, sige, at least. Tapos, ayun po, parang yun na po yung naging issue namin. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi ka magsasabi sa akin ng totoo. Kasi imposibleng uminom ka lang doon out of nowhere na naalimpungatan ka lang gusto mong uminom. Plano yun, kumbaga, hanggang- di ba? Tama, no? Po? Plano yun, ibig sabihin plano yun. Yun nga po eh. Plano nga, imposible kasing hindi po talaga niya plinano yun eh. Nawalan lang siya ng mood. So ako po talagang na-triggered ako. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ka magsasabi, umalis ka. Pinaalis ko po talaga siya. Yun lang. As in, pag uwi niya po kinabukasan, yung mga gamit niya nasa labas na. Babalik ka dito kung ready ka nang sabihin kung ano yung ginawa mo. Ginanon ko na po siya. I like your attitude. You know exactly what you want. Pero alam niyo yung Papa Jack na parang siya yung may mali, pero ako yung sobrang nasasaktan po talaga. Yeah, of course, di ba? Because, kumbaga, hindi na, okay, let's not jump into conclusion na nag-cheat siya sa'yo. You'll find out. But, to conceal things and deliberately lie, kasi deliberate lie yun eh. Opo. Kasi imagine mo, damage control kasi yung nag-video call kayo eh. Di ba? Opo. Oo. Yung may assurance po eh. So, kampante po talaga ako na matutulog na siya. Good night, I love you. Ganyan po. Pasok ba ako kinaumagahan 6 a.m. Kaya sure akong tulog siya. Mm-hmm. And then, 1 week po siyang nawala. Hindi rin po ako nakipag-communicate kasi ang sabi ko po talaga, hindi tayo mag-uusap kung wala kang aaminin sa akin. Dalawa lang po talaga yung sinabi kong gusto kong malaman. Kung sino at saan. Yun lang po talaga, nag-stick po ako doon. Tapos, yung 1 week po na yun, sobrang naging worst ko po talaga sa buhay ko yun na pupunta ako ng mga kaibigan ko from Manila to Cainta to Pasay, paikot-ikot kung saan pwedeng uminom. Tapos, imagine niyo po, dala ko pa yung 2 kong anak kasi nga hindi pwedeng maiwan dahil walang magbabantay. Bakit mo naman ginawa din yun? Ba't ka naman din inom kung saan-saan? So, brand na blank. Though, yung pinuntahan ko pong malayo is kamag-anak ko naman po. Childhood po na cousin ko. So, may mga, hindi naman po siya talaga, no? Pero, sobrang, parang pa-comatose na po talaga. To the point na nag-blanco po talaga ako doon. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Pag-gising ko, sobrang mess up na po talaga ng kwarto. May mga, yun po. Tapos, after noon, nag-chat na ako sa kanya after a week na sabi ko, anong plano mo sa mga bata? Yun na lang po yung sinabi ko. As ang sinabi po niya, uwi ako dyan, usap tayo. Okay, sabi ko. Pagpunta po niya dito, ang bungad po niya, ganun po yung bungad niya. Sabi ko, ano bang kailangan pag-usapan natin? Yun lang naman yung gusto kong malaman. Nag-stick po siya noon na wala. Uminom lang ako, yun lang yun. 4:00, 5:00 ko umuwi. Pagka uwi ko naligo, tas pumasok na ako. Ganun po yung sinabi niya. Prior po noon, kaya po siya bumalik kasi magbe-birthday po yung panganay ko. Mm-hmm. Na parang dumating po siya ng December 1, 2 po, birthday na nung panganay ko. Okay. Tapos, nung dating po niya dito, nag-usap kami na masinsinan gabi. Ayaw po talaga kasi niyang umamin. Hindi po nga kasi talaga ako naniniwala
nawala yung ginawa. Mm. Napaka-imposible po talaga. Ano Tapos hinala mo? may babae po talaga. Meron po talaga. Kasi imposible pupuntahan ng Malate, iinom ka. Naku. Sobrang imposible po yun. Na out of nowhere, okay tayo, punta ka doon. Bakit? Wala namang nagiya sa kanya. Chinek ko naman yung messenger niya, wala rin naman. So, bakit ka pupunta doon? Nagla lang, gusto ko lang uminom. Naisip lang daw talaga niya bigla na inom ako. Kumbaga ganun. no, it's out of the usual, no? Unusual na. Opo. Di ba, hindi ka Sobrang naman- unusual po talaga. Never naman pong nangyari yun. Kaya sobrang unusual po talaga nung nangyari. Mm. Kaya nung nag-usap po kami nung December 1, ayaw niyang umamin. Sabi ko, ay, wag mo muna akong kausapin. Makikipag-usap ako sa'yo kung ready ka nang sabihin sa akin kung sino at kung saan. Makikipag-usap Yun po ako talaga. sa iyo kapag ready ka nang sabihin sa akin yung paliwanag Opo. kung nasaan ka nun at dapat ka panipaniwala. Dahil Opo, hindi ka opo, panipaniwala talaga. yung, di ba? O, Papa Jack, naging, ano po talaga ako, pati po yung IP address niya sa Facebook, pag nag-online siya, chinecheck ko po talaga yun. Chinecheck ko yung IP address Teka niya. lang, pwedeng gawin Sobrang yun? Wait naging lang, detective ko na. pwedeng gawin yun? Yes po. Apo, sanggala, Opo. pwedeng gawin yun? Ganun na po. Ganun na po ako Pwede naparating mong talaga, i-check Papa yung Jack. IP address kung kailan huli nagping ng login? Yes po. Yes po. Anak ng Diba? puso, paano yun? Ha? Sa settings po. Sa settings. Makikita niyo po Kahit sa settings. nakadata, pwede yung mahanap kung nasan lugar siya? Yes po. Once na nag-online, nag-login po siya sa phone, makikita po yung IP address niya. Nakita ko, sinend ko po sa kanya. Lahat po sinulat ko kung saan IP address at yung location. Sinend Wait ko lang. po sa kanya yun. Nahanap mo kung nasan siya nung gabing unaccounted yung lakad niya o hindi? Yes po. Asan siya? Hindi po specific, pero around, nag-around po siya ng Pedro Hill. Yung circle po kasi niya abot hanggang Luneta Park. Sa Malate nga. Opo. Sinabi naman po niya na sa Malate lang siya pumunta. Wala na, tapos na. Yun, nasa Malate ako pumunta. Tapos sabi ko, hindi, may pangalan, sino, ano. Sabi ko sa kanya, hindi po siya umamin nung gabing pumunta siya dito. So natulog po kami na masama talaga yung loob ko. Tapos ginising po niya ako na, ano nang plano mo, birthday na nung bata. Sabi ko, hindi ako kikilos dito hanggat wala kang sinasabi sa akin. Imagine niyo po, almusal ko, iyak, nanginginig ako. Parang hindi ko po talaga maintindihan yung sitwasyon ko nung mga oras na yun, umaga, 9 a.m. Na parang dinisregard ko po yung occasion ng bata sa nararamdaman ko po talaga. Okay. Kaya nung sabi niya po, umamin po siya na sabi niya, doon lang yun, nakilala ko lang doon. Actually po, bago niya nga po sabihin yun, ang sabi niya, dati kong katrabaho sa Padis po. Nako. Nakasabay ko lang sa jeep. Sabi po niya, nakasabay ko lang sa jeep. Naku, gaganda pa naman ng mga tampopogi naman taga Paddles Point, ano? Ayoko po mag-talk. Natawa ka, ha? Okay. Yes po. Hindi ka nalang umuo. 8 taon akong tumugtog dyan, oh. Swaying room as the music starts. Hindi mo kaya. Tapos, ayun po, umamin siya, pero bago po niya sinabi, may binanggit pa po siya na katrabaho ko dati sa Padis, na nakasabay ko lang sa jeep. Yun po yung sinabi niya. Unang-una po, paano niya makakasabay sa jeep? Nagmumotor po siya. So, hindi po talaga ako naniwala dun sa sinabi niya. Baka sinakay niya yung motor sa jeep. Tanga-tanga rin talaga to. Gagawa na lang na. Kaya nga po, hindi ko po maintindihan kung paano alam mo dapat sinabi niya. nakasabay niya sa Alam mo jeep. dapat nakausap ko yung mister mo para naturuan ko. Dapat sinabi mo, pare, nagmumotor ka tapos may jeep kang sinundan, nakita mo nakasakay sa loob ng jeep yung kakilala mo dati, pinababa mo at iniangkas mo. O di ba, lalok ng pinraning, di ba? Hindi nga po niya, yun nga po eh. Nung sinabi niya,
niya yun. Para makomportable ako. Gusto ko lang siyang makilala. Gusto kong makita kung bakit. Para sa ikapapanatag ko, maganda ba siya? Gusto ko lang po bang malaman kung bakit yun yung pinuntahan mo nung araw na yun. Tapos nag-iba na naman po siya ng agenda. Iba na naman po yung sinabi niya. Sabi niya, nakilala ko lang yan kasi lasing na lasing ako. Yun lang po yung sinabi niya. Nakilala lang daw po niya sa kalasingan. So, ako na naman po, hindi na naman din syempre po ako maniniwala kasi imposible yung una, magbibigay ka ng dahilan na naman. So, parang ako po, hindi ko alam kung maniniwala ako or hindi po. Siyempre, hindi ka Pero maniniwala. part of me po, Oo, hindi talaga. Ikaw naman. naniwala na lang po ako na nakilala na lang niya kasi lasing siya. Nako. Yun So lang. para matapos na po yun, ay, wala po siya sinabing pangalan kasi hindi daw po niya kilala. Niloko ko pa, sige, umalis tayo, puntahan natin, ituro mo sa akin kung sino para at least makilala ko, makita ko kung bakit. Masagot lang yung bakit ko. Yun lang po yung inano ko sa kanya. Yaan na yun. Kalimutan na natin yun. Tapos Hindi pa pwede nagbigay po yun. siya Hindi sa pa akin. pwedeng kalimutan na lang yun. Yun nga po yung inaano ko kapadya na hindi kasi pwedeng okay sa akin yung pwede ko pong tanggapin yung nangyari pero hindi po talaga pwede na mawala sa isip ko yung ginawa Sa niya. madaling sabi, kung Pwede- papatawarin kita, dapat alam ko specifically ano ang pinapatawad ko. Yun po. Ah. Tapos sinabi niya po sa akin na babawi siya, hiyang-hiya ako sa inyo, sa mga bata, hindi ko alam, nahihiya ako Oo nga, sa'yo, ano nga hindi muna kita- yung kasalanan mo? Parang gano'n eh. Babawi ka nga. Ano nga yung Yan kasalanan? po, Di ba? Nakaka-frustrate na naman yan. nakilala siya doon na may naka one night stand lang daw po niya yun kasi lasing lang daw po Ay, di talaga ang pogi siya. niya para mag-inom siya ng mag-isa sa mga Actually, may hawig po. May Ha? hawig po kayo. Pogi nga, no? Pag mga gantong oras, kasi pag mga 3:30, pangit na ako eh. So, So, ayun po. teka lang ha. Yes naman po. Tignan mo may mga nag-comment o sana all. Anong sana all? One night stand, sana all. Gunggong to mga to, no? Hindi niyo po alam kung ano yung nararamdaman ko talaga ngayon. Grabe po mahirap talaga. yan. Tapos, nag-usap po kami, hindi po kasi na-solve yun ng yung mismong araw lang. Pinakita ko lang po talaga na okay na ako kasi nga para sa mga bata. Ayoko rin naman po na since sa bahay lang po naman kami ng mama ko nakatira. Sa madaling sabi, gusto mo lang na itawid lang yung event, parang ganon. Opo. After na lang, sige, magpag-usapan natin. So nag-usap ba kayo after? Sobrang mahinahon. Yes po, Papa Jack. Nag-usap po talaga kami. Kasi hindi po talaga ako pinapatulog ng utak ko. Hindi po talaga hirap ako yan, nakakakain. Hindi po ako makatulog. Yung sistema ko po talaga, makakatulog lang ako, kakabrowse lang sa phone. Ganun lang po. Sabi mo, kakanood po sa inyo. Gumanong ka naman. Sige po. Actually, Papa Jack, nakikinig po ako sa inyo. Kaso yung during that time po, parang ang sakit na nga nararamdaman ko, makikinig pa ako ng masakit pa. Tama naman. Wala pala talaga ako na... Torture ko na po yung sarili ko. Wala pala talaga ako na itulong sa panahon na... Sorry naman. Sorry naman. Hindi naman po. Parang yun lang. Gusto ko lang pong lang yung pain ko kahit papano. Kaso hindi po talaga. Na nagigising po ako sa umaga na sabi daw po nila panic attack yun. Nanginginig ako na maninigas po talaga yung buong katawan ko. Paa ko, yung mukha ko nangingiwi. Yung kamay ko sobrang naka-close na nakaturo. Yung mga ganun pong ano. Bakit ano tayo po yun? magkausap ngayon? What exactly is it that you want to achieve having this conversation? Kasi ngayon nag-usap po kami. Pagbalik po niya, pinaalis ko po ulit siya kasi nanghihingi po kasi ako sa kanya ng time. Sabi ko sa kanya, baka pwede namang, anong plano mo sa 19 kasi birthday po niya. Sabi niya, huwag na tayong maghanda. Sabi ko, okay, sige, mapapasko naman. Sa 20, anong plano mo? Kasi yung 20 is supposed to be anniversary po namin. Ang react po niya, ha? Christmas party namin yun. Isang beses lang sa isang taon yun. Ganun po.
sabi ko, baka pwede mo naman, mahinahon po ako, baka pwede mo namang i-priority muna yung nararamdaman ko. Kasi baka makabawi ka man lang kasi sabi mo babawi ka. Tapos sabi niya, alam mo naman na ganyan, ganito, ganyan, na hindi na isang beses lang yon, minsan lang yon, get together namin yon. Naiintindihan ko po. Pero yung alam niyo po yung feeling ko na hindi Wait ko lang. Sa maintindihan. madaling, bakit hindi niya po, wait. Sa madaling sabi, yung bang Christmas party nila sa trabaho ba yon? yes po, Papa Jack. At Yung yung birth, Christmas party po kasi, wait lang, yung Christmas party at saka yung birthday niya, sabay na sabay. hindi po, 19 po yung birthday niya. The next day po is yung Christmas party nila. Okay. Ano gusto mo mangyari, Dap? Kung ikaw masusunod? Gusto ko po, bigay niya sa akin yung araw na hinihingi ko. Kasi hindi ko naman po kasalanan na anniversary namin yung 20. 20 Sabi yung, ko sa kanya, 20 yung Christmas party nila. yes po. Ah. Sabi ko, despite sa nangyari, sana ibigay mo naman muna sa akin yung time. Hindi lang naman ako yun. Para lang sa mga bata yun. Makabawi man lang tayo. Parang ganun po kasi yung insist ko. Kaso hindi nga po niya, since hindi po niya maintindihan yung nararamdaman ko. Kasi nga, ang sabi po niya, minsan lang naman yun sa isang taon. Ako po, syempre, nag-hysterical po talaga ako. Nag-react po talaga ako ng, bakit ganun? Bakit ganyan? Talagang nagalit po talaga ako. Na, Have yan lang na yung yourself bawing hinahanap ko. a merry Hindi po pa little maibigay. Christmas. Tapos ayun po. Kasi, Well, actually, Papa Jack, hindi naman po ako magkakaganon din ng Christmas party nila kung wala rin po akong nararamdaman na may something po siya sa trabaho niya. anong, wait. What do you mean may ganun sa trabaho? Anong kahulugan nun? Meron po kasing kaming issue sa katrabaho niya. Kaya ayoko pong pumayag kasi nga nare-relate No, wait lang. Anong issue na doon? may nakaka-fling po siya, yung mga ganun po. Pero in denial po kasi siya. Siyempre, No. wala naman pong aamin. Okay. Now, we have a problem sa part na yan. That is, okay. Opo. Oh, yan. Pero dinisregard ko po yun. No, excuse me. Kumbaga- Ma'am. Opo. Okay. That is a hunch, no? Yan ang isang bagay na wala kang proof. But you make it Yes po. you make it as a base, 'di ba? You make it part as a basis of your decision. Hindi yan Yes fair. po. Hindi yan fair. Yes po, Papa Jack. Kaya dinisregard ko naman po yun. Hindi mo Actually, din hindi naman po yun yung naging issue. no. Hindi mo disregard. The mere fact that one of the reasons kung bakit ayaw mo siyang umati ng Christmas party dahil diyan, hindi mo disregard yan. Yes, sige. Let's say po, sige, opo. So, yan na po yung hiningi ko na baka pwedeng ako naman, baka pwedeng ibigay mo naman sa akin. Kasi, ang labo natin ng mga nakaraan baka makonceal pa. Yung alam niyo po yun. Anong tanong mo sa akin? Sana na, May... kasi nanghihingi po siya sa akin ng space na sabi niya, mag-iisip muna siya kasi kung guguluhan siya. Hindi ko po kasi maintindihan sa part ko na bakit mas naguguluhan ka. Ako nga yung ginawan mo ng hindi maganda. Bakit parang ako yung naiwan sa mga bata? Bakit hindi ko magawa yung kaya niyang gawin na pwede niya na lang iwan kasi nga naguguluhan siya. Sobrang unfair po kasi talaga nung nararamdaman ko. So humingi siya. Kailan siya humingi ng space, ma'am? Nung nag-uusap po kami dito, sinabi niya na Kailan po yun, Kung ma'am? Kailan po yun? nung nag-usap po kami, at saka kanina po, nag-usap din po kami. Kasi, Di ba pinaalis mo na siya dyan, ma'am? Di ba wala siya dyan ngayon? Tama ba? hello po? Di ba wala na siya dyan ngayon? Hello po? Hello, narinig mo ako, ma'am? Can you hear me? Hello? Hello? Hello, May? May? Hello? Oh, let me call her back. Wait lang. Let's try to call her back.
Have yourself a merry little... Hello, May? Po, hello po. Ayan. Anong nangyari? Nawala ko. Hindi ko rin po alam. Di ba pinaalis mo na siya dyan? Yes po, pinaalis ko siya for the second time po. Oh, okay. But anong tanong mo sa akin, ma'am? Kung pag yung sinasabi po kasi niyang space na mag-iisip siya, mag-iisipan niya muna kasi nahihiya daw siya. Mahal naman daw niya ako kaso naguguluhan siya. Kung babalik po ba siya, kailangan ko pa po ba talagang, hindi ko po alam kung kaya ko pang tumanggap, hindi ko po alam kung pag bumalik siya, dapat hindi na po ba ako magalit kasi baka masira na naman, baka magalit na naman, baka umalis na naman. Wala po kasi ako peace of mind dun sa hiningi niya na aalis siya kasi nga may ginawa siya. So hindi ko alam kung nasan siya, hindi ko alam kung anong ginagawa niya, sino kasama niya. Aww. Bad trip, no? Anong tanong mo? Sobrang unfair po kasi Anong tanong mo sa akin, May? na kapag yung sinasabi po niyang ready na siya, na pagbalik niya dito maayos na, ano po ba kasi yung dapat ko po bang maramdaman, ano dapat kong gawin, tatanggapin ko po ba agad? Hindi ko po kasi talaga alam kung anong gagawin ko, kung anong sasabihin ko sa kanya pag bumalik siya. Na tatanggapin ko na lang ba yun na, thank you, bumalik ka. Anong tanong mo sa akin? Yun po. Hindi. Kung okay, Ang haba kasi nung ano ba yung tanong doon? Siya, kung okay pa po bang tanggapin siya doon sa, para kasi paano ba kaming girlfriend, boyfriend na cool off? Parang ganun po yung dating kasi sa akin eh. Okay. Ako na ba o ikaw pa rin? Ikaw na po. Hindi, ikaw na lang. Oy, binibiro ka lang, mga bad trip ka sa akin, ha? Hindi po. Ako na. Yes po. Okay. Sige. The good thing about your problem is we know exactly half of what he's done. May naka-one-night-stand siya, that's what you know, but you don't exactly know who's that girl. Tama? Yes po. Okay. Sa usapan natin, kalilimutan natin na may issue kasi sa isa sa mga katrabaho niya. Kasi you have no proof, yan ay isang bagay na we cannot make, di ba? So, hindi fair yan na maging parte ng usapan natin ngayon. Now, here's the thing that dito ako naguguluhan. It bothers you that you don't exactly know his whereabouts, pero pinaalis mo siya. Opo. How is that? How would that work? Hindi po kasi, pag nakikita ko po kasi siya, mas lalo pong yung pakiramdam Hindi ko na... Hindi yun ang point ko eh. Hindi yun ang point ko. We understand exactly what you feel. I get that. Diba? But then again, it makes you a victim of your own decision. Yes. Exactly, Papa Jack. So pinaalis mo siya, pero bad trip ka na hindi mo lang kung nasan siya. Ba't pinaalis mo pala? Na number one. Number two, ano ma-achieve mo pag pinaalis mo siya? Ano ito? Can we try to brainstorm what possible achievement you can get na pinaalis mo siya, pinapalayas mo siya? Hindi ko po talaga alam. Ikaw ang nag-decide na paalisin siya. I wanna understand what's the logic behind. Sobrang na-triggered lang po talaga ako dun sa sitwasyon. Parang gusto ko lang po talaga na parang kakalma ko kapag hindi ko na siya nakita. Ganun po. Parang ayaw mo na kitang makita. Oo, naintindihan ko yan. But then again, there will be consequences of your decision. Like not knowing where he is. Pinaalis mo eh. Yes po. Di ba? Hindi ko alam to ha.
Hindi ko alam to May, pero hindi mo naman to kasalanan, hindi para i-blame ko sa'yo. Pero may pagiging nagger ka, no? Opo, 3 po kasi yung anak ko. So, hindi ko na po alam kung saan Excuse po me? ipipresto yung... Excuse me, May, did you just justify you being nagger? Yes, you just did. I'm not here to pin you down. Nandito tayong dalawa ngayon nag-uusap for us to recognize, 'di ba, what are the things that maybe at some point nagpapalala ng problema ninyong dalawa. So that's number 1. Tama. Pinaalis mo pero bothered ka kung nasaan siya. Ano 'yun? Magulo. Hindi ko alam. Hindi ko alam ano logic nun. That's number 1. Number 2, yung hinihiling mo sa kanya na wag umattend ng Christmas party nila. Di ba? Hello? Hello, May? Naputol na naman, oh. Ang hirap naman kausap ng mga napuputol na parang chorizo. Imagine, pati yung... Ay, talaga naman, oh. We're trying to get her back, mga kaibigan. Ayan na. Hello, May. Saan po ng internet? Isa pang maputol ka, magmumulta ka na ng 2.5 sa amin. Sorry po. Okay. Ano huli narinig mo? Sa pagiging nagger po. Well, pangalawa, yung hinihiling mo sa kanya na wag umattend ng Christmas party at mag-celebrate kayo ng anniversary, trip mo na lang yun eh. Kasi Actually, Papa Jack, on a normal day, maiintindihan mo dapat yun eh. Kasi trabaho niya yun eh. Pero ang ginawa mo, what you're doing right now, matalino ka naman, so maintindihan mo to. No? What you're doing right now is you are weaponizing the pain that you have. Wini-weaponize mo yung pain. Kung gusto mo ito maayos, you cannot afford to do that. sorry po. Okay, now, sabi ng iba, anniversary nila, pwede naman eh. Pwede naman kayo kumain ng lunchtime at maka-attend siya dun eh. Pero ang talagang point, Actually po, whole day po kasi yun. Overnight po kasi. wala, pwede siyang sumunod doon. Hindi po as in. Well, magagawa Full day po. kasi ng paraan yon. Kung yun ang natin. Pwede naman kayong, kasi there could be a compromise eh. Pwede may compromise yun. Okay, but the way I see it is, hindi talaga siya dapat umattend doon. Kasi hindi ka komportable. Tama. Wala kang problema sa doon sa pag-a-adjust ng pwede niya maging celebration niya. Hello po. Hello? Hello, ma'am? I can wait another day. Hello po? Hello? Narinig mo na ako, ma'am? Hello? Naku, magkaka 2.5 yata tayo ngayon. Hello? Grabe naman to. Well, try to get her back. Special to si May, ha? Hello, May. Hello po. Sorry talaga. May 2.5 na kami sa'yo, ha? Isa pang Hello putol, po. 5,000 na yan. Bahala ka. Okay. Okay, ganito na. Okay. Ano huli narinig mo sa akin, ma'am? Na weaponize ko lang po yung... Yes, totoo naman yan. Kasi ang punto mo, I don't know, baka mali ako dito, pero your reason kung bakit hindi mo siya gustong umattend ng Christmas party nila, hindi dahil anniversary nyo. Kundi ayaw mo talaga siyang umattend doon kahit hindi nyo anniversary. If yan po yung dating sa inyo, pero kasi para sa akin po talaga, makabawi-bawi man lang since yung nangyari nga po, ganun. Sinasabi rin naman niya, babawi po siya. So, Well, ako naman, kasi ikaw ang nagsabi sa amin na mayroon kang pinaghihinalaan sa katrabaho niya. So, anong iisipin ko? yes, well, Rar. totoo din naman po, pero see? hindi po yun yung, hindi naman po yun yung
Ni-reason, yun hindi naman po actually yun yung reason na kung bakit. Parang hindi naman po ako nakatingin doon, Papa Jack. Hindi ako nakatingin doon sa babae. Okay. Hindi, Sige. totoo naman po. Okay, sige Ang akin na. lang po kasi, Sige. yun Ha? lang po Kunyari, talaga. hindi namin narinig from you yan, ha? Alam mo, ganito, May, wala kang kasalanan dito if anything, nagre-react ka lang sa mga nagawa sa'yo. Naintindihan kita. But we cannot be not truthful sa usapan natin. Hindi tayo pwede magsinungaling na nag-uusap tayong dalawa dito at magpapanggap kami na kunyari naniniwala kami. Of course not. We are here to identify the things that can be, that can be mended, no? Maliwanag yon. Sinabi mo sa amin may issue ka dun sa isang katrabaho niya pinagbibintangan mo. Yes po, pero hindi naman po siya naging big deal talaga sa amin, Papa Jack. Hindi Well, po yun yung naging It problema does namin. not look like that kung binanggit mo siya ngayon. The fact that it surfaces sa usapan na to, ibig sabihin concern mo yan. Okay po. I would not know about it until sabihin mo eh. Okay po. Di ba? At Hindi rin po ba pwede siyang maging sensitive man lang kung sa tingin niyang di concern mo nga. Kasi, actually, kung yan man po kasi yung iniisip, sana naging na lang din po, pero hindi po talaga kasi yun yung intention ko, Papa Jack. Never an issue po talaga yung sino man po yung issue sa kanya doon. Ang akin lang po talaga, mag-heal lang po talaga ng kahit onti man lang yung naramdaman ko this Well, past naiintindihan weeks kita. talaga. But then again, ganito yan. Naiintindihan ko rin kasi yung idea na your husband is a part of an ecosystem where he works at. So maybe at some point, baka hindi niya call yung kung sasama siya o hindi. Maybe it's a part of what he needs to do for the company. Okay po. Naiintindihan ko yung part na yun eh. Now, hindi naman lahat ng kumpanya maiintindihan na broken hearted yung misis ko, di ako pwede sumama. Hindi emergency yun eh. Opo. Naiintindihan kita sa part na yon. Ang tanong, may choice ba yung mister mo? Actually po, ito nga, yun po yung pinag-awayan namin nito lang. Tapos ending, hindi naman po pala na matutuloy. So, magbabayad siya ng magkano. Tapos hindi naman, nag-away tayo dahil lang doon. Tapos ending, hindi rin pala kayo matutuloy. Yung pinili niya, tapos hindi naman matutuloy. Oh, but So, ano na tayo? sana kayo nang pa sinabi sa akin yan. Parang hindi natin napag-usapan, hindi pala matutuloy. Yun nga po, hanggang sa yun nga, na hinihingi niya nga po is, gusto lang muna niyang mapag-isip na hindi niya alam kung kailan. So, kailan? Hindi ko alam kasi na wait lang. bumalik ka. May. Opo. Oo. Magkakapi lang ako kasi nahihilo na rin ako eh. Ang gulo na nung kwento. Sorry, Oh. Papa Jack. Nahihirapan na. Wait lang. Kasi, kumbaga, yun po yung naging issue talaga, Papa Jack. Etong huli na hindi naman tungkol sa party na gusto ko naman sana since anniversary natin, i-prioritize mo muna sana. Kung malipat man yung Christmas party nyo, okay, walang problema. Pero yung sa Wait atin, lang. Hindi na pala matutuloy. Ano pang ibang topic? yun po, na sabi niya, ganun pa rin, isip pa rin po na hindi siya babalik muna kasi gusto daw po niya ng space to think. So hindi pa rin siya babalik Na- sa anniversary nyo? Hindi ko po alam. Sabi niya, I need space to think. Yun po yung exactly niya sinabi. Kasi sobrang gulo daw ng isip niya. In some point, bakit mas magulo yung isip mo sa akin? Ako yung ginawa mo No. May, you cannot have that. That is a stupid thought. You cannot have a contest kung mas magulo utak. Hindi po pwedeng ganon. Hindi kayo pwedeng mag-contest. Kasi pag nag-contest kayo kung sino mas masama ang pinagdadaanan, hindi nyo maayos yan. It becomes a vicious cycle of sumbatan. Hindi mo pwede, kanina pa sinasabi yan, kaya hindi ko nga pinapansin pero inuulit mo eh. Hindi mo pwede sabihin mo na, bakit siya? Hindi mo pwede, you cannot have a competition between each other because sabi nga nung nagpunta ako sa CR ng Total Gasoline Station, nakalagay nakabundle sa CR. Diba?
if you try to compete with the person you love, you just end up losing each other. Okay po. Okay, now, let's talk about the things that you can control. Ready? Yes po. Okay, number 1, ano ba talaga ang gusto mong puntahan ng relasyon ninyo? Willing naman po ako, Papa Jack, na maging okay kami. Okay. Pinapabalik ko nga po siya. Pero historically, twice mo na siyang pinapalayas. Hindi mo na po pwedeng sabihin gusto mo siyang bumalik kasi kahit ako yung lalaki, hindi na ako maniniwala dahil anytime palalayasin mo ako. Opo. Look, it does not diminish the fact that he did something really stupid. Tama, mali? Tama po. Okay. Gets ko yung part na yun. But if you're the one saying na gusto mo ito maayos and yet that's your action, di ba hindi nag-a-add up yung action mo doon sa gusto mo mangyari? Mhm. Di ba? So, kung kada gusto mo siyang umalis, aalis siya, papalayasin mo. Pag gusto niya na ng space, kasalanan na niya. Dahil pinalayas mo siya ng twice. Hindi na, siguro po. Ha? Parang I find it unfair lang po talaga. Hindi nga, hindi. Na, Okay, wait lang ma'am, no? Try to get the logic. Okay, manggaling tayo sa twice mo na siyang pinapalayas. yes po. If your premise is gusto mo itong maayos, pero twice mo na siyang pinalayas, okay? Okay po. Pangalawang beses mo siyang pinalayas. Pag sinabi mo sa taong twice mo nang pinalayas na gusto mo itong maayos, yung taong yun ba maniniwala sa'yo? Hindi ko rin po alam, Papa Huwag Jack. mo sabihin hindi mo alam. Siyempre alam mo hindi. Whether tama siya o mali, hindi siya maniniwala sa'yo. Kasi anytime, papalayasin mo siya. Ang problema dito, ganito ano. Ito hindi mo nabanggit sa akin to, ha? Opo. But I listen very carefully sa iyo. Ano? Nakatira kayo sa pamamahay ng pamilya mo, tama? Yes po. Iba kasi ang dating nun pag pinalayas mo siya. Kasi nakikita siya sa inyo eh. Opo. Actually, Papa Jack, apektado rin po kasi yung mama ko. Oo nga, pero Kasi, manliliit. Ilalabas natin yung nanay mo dito sa usapan na to. opo. Kasi gugulo tayo pa nagdagdag tayo ng ibang, di ba? Opo. Pero ate, you have to understand that. Now, kung pababalikin mo siya, that is in the promise na kahit anong away ang kaya ko to pinuulit sa'yo kasi kung gusto mo siyang bumalik in the possibility that he might come back to you, you have to make a covenant. Alam mo kung anong covenant? A sacred promise between the two of you and to yourself na anumang naaway, hindi mo siya papaalisin at will. Okay po. Kasi nga, ikaw man yung nakikitira. Aalis ka pag pinalayas ka. Tapos sasabihin sa'yo ng taong nagpalayas, gusto ko itong maayos. Maniniwala ka ba? Hep hep. Hooray. Ayan, hooray. Yun ang point. Kaya I'm fixated sa idea na yon kasi sabi mo kasi sa akin, gusto ko pong maayos, pero your actions do not add up. Okay po. I get you. No? He cheated on you. If you don't want him to be back in your life, cut it. Tapusin mo to. Makipaghiwalay ka. Understandable yan. The world will not condemn you kasi niloko ka naman talaga niya eh. Diba? O nung nahuli mo, sabi niya, nahihiya ako. Gusto niyang bumawi. Tama, mali? Tama po. Oo. Now, if in your heart, gusto mo siyang bigyan ng chance, be consistent with it.
Di ba? Gusto mo siyang palayasin pero bad trip ka, hindi mo alam mo nasan. Pinalayas mo eh. Opo. It created another problem. Ito nga yung problema dyan. Oh, feeling ko mag-aayos pa kayo. Okay? I feel that. Opo. Oh, siyempre, Pasko eh. The season calls out for it. No? Gets ko yan. So dapat pagdating ng season na yan, whether it's an excuse or you really want to get back to each other, I hope that the latter is the main reason. At the very least, that maliwanag sa'yo to. Opo. There are things that you don't do. You cannot weaponize your pain. It doesn't work that way. And that's what you're doing. When you weaponize mo yung pain na meron ka, alam mo yung masaktan tayo, gets ko naman. Masakit talaga yung ginawa sa'yo, no? Kampi mo ako dyan eh. Di ba? Kamanya ka niyan eh. Gunggong yan eh. But if after the entire chaos, ang bottom line ni May ay, gusto ko po itong maayos, then your actions must align to what you want. Hindi nag-align eh. Pag ang sinabi mo sa akin, ayaw mo itong maayos, di maganda yan, align ka. Gusto mo ka maayos. Napaturn po ko sa gusto na hindi ko po kasi talaga maintindihan kung pag bumalik siya, wala ba siyang ginawa? Alam niyo po yung Papa Jack. Yan pa. Hindi po ako Exactly. sigurado. Well, hindi mo na siya pwedeng panagutin kung nasan siya itong ginawa niya naman paano pinalayas mo siya. Bungol ka ba? Yes. Ano ka ba? Hindi. Kaya nga po, hindi ko rin naman hindi na rin ako nakikipag-communicate. Kasi nga, baka ano pang masabi ko, ano pang malaman ko, mas okay po yung ganito na lang. Oh well. Na, yun nga po, sinabi niya na mag-iisip muna daw siya. Ayun po. Well, I think magbabalikan ka Pasko eh. Mag-anniversary kayo, birthday niya. Of course, he would want to spend his birthday with you. That's only logical. Di ba? Opo. Logical naman yun. Naintindihan kita sa part na yun. But then again, if your bottom line, di ba, is to fix this, when he makes an approach, you have to be, kasi ganito yan natin. Sinabi ko sa unang caller to kanina. When you get cheated on, di ba, pag tayo niloko tayo, and the person who cheated on us, humihingi ng tawad, at ang bottom line natin ay gusto natin maayos yan, Patawa. we have to be receptive. At the very least, we have to accommodate. Kasi gusto mo maayos eh. You cannot be combative dun sa paghingi ng tawad. It does not work that way. You have to be receptive. It's not your obligation na patawarin siya. That will happen in your own time. Kung okay na sa'yo. Pero you have to be receptive. Ikaw hindi eh. Ano po, Papa Jack, nag-hold on po ako doon sa sinabi niya, babawi ako. Pasensya ka na. Paano nga Kaya makakabawi? po, Pinalayas mo nga. Hindi, Papa Jack, kasi from December, up to nung Friday, Saturday po, sabi ko, hindi ko maramdaman yung pagbawi mo. Asan doon? Ano ba? Uuwi ka na naman. Okay. Ano ba yung specific na bawi na gusto mo? Hindi ko po alam kung may guilt pa ba sa kanya doon sa ginawa niya. Kasi, hindi, alam niyo, sobrang simple po. Hug lang. Yun lang. Hug mo naman ako, matutulog. Alam mo, parang komportable lang po ba ako? Yes. These are petty things. Alam niyo po, I'm sorry. Nagigets kita. No, nagigets kita. I get you. bakit kailangan ko pong hilingin niyo? But these are petty things. Petty na to. I'm sorry, no? Petty na ito. Sobrang This petty po will talaga. not amount. Tama, petty na ito eh. Tama naman. This should not amount. Nagigets kita eh. Tama ka pa sa part na yun eh. Nung pinalayas mo siya, you become the wrong party. Opo, I can't handle lang po talaga yun. Hindi mo pwedeng ganun. Actually po. Hindi mo pwede. It creates another problem. Actually.
nag-bounce back din po talaga sa akin kasi yung nag-overthink din po talaga ako. Maliliit lang yung bagay na gusto mo. Gusto mo i-hug ka niya. Hindi mo na i-hug. Hindi mo siya laplapin. O, di bakit? Nandiyan na. Sorry. Kasama mo eh. Lambing lang pala gusto mo. Baka pagod. O, hindi ko alam. I don't know. But it should not amount to a reason and justification na papalayasin mo siya. Lalo pa at alam niya nakikita siya sa inyo. Big deal yun eh. Hindi mo nagigets yung part na yun eh. You have to understand na nakikita siya. Kahit malumanay mong sabihin lumaya siya, aalis siya kasi taga dyan ka. Hindi niya maiisip na may kasalanan siya. Hindi niya, ang maiisip lang niya, pinapaalis ako, hindi ako taga dito. Alis siya. Hello? Wala na naman siya, oh. Naglayas na rin siya? Hello po? Ano na? Ba't Sorry di ka po, kaya sumasagot? nawala po kayo siya. Ma'am, naiintindihan ba yun? Nawala po. Oh, but you get my point. Hello? Hello po. Sabi ko, naiintindihan mo naman yung mga sinabi. po. Hello? Hep, hep? Walang, Pray. ayan, nag-gets. Naiintindihan mo yung point ko, ma'am. Ay, nako. Hello? Nagchachapi po, Papa Jack. Problema mo yan. Ikaw yung may na signal, hindi kami. Manap ka ng signal mo na Hello maayos. Manap ko pa ng signal mo na maayos. Hello po? Maliwanag na ba? Sakit sa ulo nito ha. Last na po ito. Pag nag-drop pa rin to, ayoko, nakakain ako ng dinner. We're trying to get her back, mga kaibigan. I met you on a springtime day. You were mine in your life and I was mine in... Ayan na siya ulit, oh. Hello. Sorry po ulit for the first time. Ma'am, humanap ka na matinong signal. We cannot afford to be breaking up while we talk. Hello po. Hello, Okay naintindihan na mo? po, Papa Jack. Ma'am, naintindihan mo ako? Yes po. I mean, if you want this to be fixed, then fix it. Don't make it worse. And so far, your action is making it worse. Yun talaga yun, mami. Opo. Kaya nga po, I'm begging po sa kanya kanina. Well, na wag ka bumalik mag-beg. ka, please. Ma'am, hindi, yan. Sa part na yan, hindi naman ako agree dyan. Wag ka mag-beg. Just promise him that hello. Hello po. Napapagod ako sa signal mo. Totoo lang ha. Sorry. 7.5 na yung utang mo sa amin. Mayos ka. Hello, ma'am. Kung yun, hello po. Huwag ka mag-beg, sabi ko. Don't beg. You just have to make him believe, diba, that the next time you are going to fix things nang nag-uusap kayo at hindi siya pinapalayas. You just open your doors Yes for po. him. At this point, hindi mo na kontrolado kung babalik yan o hindi. Hopefully, bumalik. Opo. Sabi naman po niya, babalik siya. Need time to think lang daw po talaga. Kailangan mo ibigay sa kanya. Pinalayas-layas mo eh. Opo, kaya nung nag-message nga po ako, nag-beg po ako talaga na bumalik ka na. Kasi I admit naman po sa sarili ko talaga, hindi ko po talaga kaya. Well, alam mo, May, Opo, okay. Tuturuan kita ng kaunti. Tutorial ito. Ready? opo. Para Okay hindi ka po. magmukhang nagger kasi nga pagka nagger ka.
mas masarap sabihin sa kanya na, sige, take your time, mag-isip-isip ka. Pag ready ka na, balik ka na, miss na kita. Same thing. You want him back but it's said in a softer manner. Don't be controlling. Stop breathing down his neck. Utos pa rin pinabalik mo, utos pa rin dating Don't beg. Hindi naman din tama nagbe-beg ka. Okay po. Well, ako bilang kaibigan mo, I wish po sana maayos niyo yan, ma'am. I hope he gets the chance to ask for a proper forgiveness sa iyo. Kasi may kasalanan pa siya sa iyo. Hindi pa natin alam. Actually, Papa Jack, Yes po. hindi po siya kasi talaga nag-ask ng forgiveness. Hindi po siya, the way na yung sorry niya, hindi po siya yung sorry sa nagawa ko. Hindi po kasi ganun eh. Yun po din talaga. Well, iba yung pag-sorry niya. Ikaw nagkwento sa akin kanina. Sabi niya sa'yo, yang hiya ako sa nagawa ko. Opo, yun. Well, maybe that is his way of saying sorry, but that's an admission of something wrong. Alam mo, ikaw kasi ma'am, masyado kang controlling. Pati yung paghingi ng tawad gusto mo version mo. Hindi naman po. Yes. Yes. Okay po. Now, Okay ganito. Okay, ganito. I agree with you. Kakampi mo ako sa part na yan. Of course, he needs to ask a proper forgiveness sa part na yan. Naintindihan ko po yung part na yan. Okay? Dapat, no? Okay po. But the only way that you are going to enjoy na maghingi siya ng tawad sa iyo is when you're together na. Hindi mo yan makukuha nang hindi kayo magkasama. Make sense? Yes po. Pero bago tayo magtapos, pwede ba akong ayokong sabihin to Ano po? Kasi papalalain ko yung kapraningan. Ano nga po yun? Ayoko sabihin to. Intrusive thoughts. Ayoko. Oh, no. Hindi naman ako Papa Jack. Naku, tigilan mo ako. Hindi ako, Totoo po. Okay lang, Papa Jack. Open-minded ako. Sabihin ko ba? Sabihin mo na nga ni. Well, I have a pretty good idea where was he that night when he disappeared. Okay. I'm not sure, but hindi ako sure dito, but there's a likely possibility that this is what happened. Yes po, Papa Jack. Pinento po niya specifically. Pinaligo pa niya. Ganun. I think kulang yung kwento na yan. Okay. That's why he cannot specify to you kung sino yung kasama niya. Okay. Basta yun lang sinabi. Random. Yes. I have a pretty good idea where was he. Parang automatically naman na po yun, Papa Jack, mo sa sinabi mong nasa Malate. No. I mean, That's half of the story. yes. Alam ko I have a pretty good idea of what's the other half. I could be wrong, but this is a pretty good idea. Okay. Are you interested? Ay, naku, Papa Jack, sa dami nang nangyari. No, I'm asking you, are you interested? Yes! Feeling ko nag-book yan. Somehow. Kasi hindi niya masabi sa'yo kung sino kasi hindi niya talaga kilala yon. Saan, Papa Jack? Sinabi po talaga niyang random lang talaga po na babae. Yes, nag-book siya. Yes. Sa akin, Papa Jack, hindi naman na din po talaga ako nagulat. Okay, sige, yun. Yun lang Kasi yun. parang, yun naman po yung point niya na random girl lang talaga. Pero hindi totoo yung Okay. nag-inom siya or what na yan.
Nag-book siya niyan. Yun lang yun. Okay po. Sorry na, Oo, kasi sorry. nakapasok pa siya eh. Mm-mm. Tinawag lang pala siya ng laman niya. Ah, stupid curiosity. Yes po. Well, Actually, Papa Jack, mm. pa-SPG kung ikikwento ko pa po kasi. wag na. Inyo na yun. Hindi ko na Opo, alam. opo. Anyways, tawag niya ito. Tama ng alam namin ay pinaligo niya, no? Okay. Anyways, tawag niya ito. May, as your friend, kaibigan ko naman lahat ng tumawag sa akin dito, no? I wanna wish you that this Christmas, you get to fix everything. That the coming year will be a brand new start for the two of you. Bilang kaibigan mo din, I invite you to be softer sa kanya. Because you're not soft. You're gonna get more of what you want in life from him if you do it softly. Believe me, I'm a guy. Okay po. Be soft. There's a lot you can enjoy just by being soft. You know exactly what I mean, right? Yes po. Merry Christmas for what it's worth. Diba, send my regards to your husband. Yes po. Thank you, Papa Jack. Thank you po. Regards po sa Thank mga you. anak mo, ha. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po.